Okay mga lods, 'di ba? I told you so. I told you so. 'Di ba? Ang hadlang sa paglaya ni Rodrigo Duterte ay yung mismong mga kaalyado niya. Palakpakan niyo mga sarili niyo. At dahil diyan, stay there. Mahaba-haba itong araw na to, promise ko sa inyo. Let's go, let's go. Nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? Okay, so ito yung initial Naghanap ako ng mga videos kasi na kung saan china-challenge nila yung decision making or yung judicial powers ng ICC. Hindi nila nare-realize na kung prejudicial sila or at least combative or argumentative sila against dun sa judicial body na yon, mas lalong hindi papabor sa inyo yan kung kino-question nyo sila, di ba? So ano dapat nyong gawin? Sumunod, di ba? Sumunod, follow the rules. Sumunod. Kaso mga magagaling di ba? Ayan, ngaw. Ngayon, balikan nyo yung mga videos ko. Sinabi ko yun dati. Sinabi ko sa inyo na ang magiging hadlang ng mga Duterte sa paglaya ni Tatay Digong ay sila mismo. Sila mismo. And sisimulan natin doon sa pinaka-principal, si Sara Duterte. She is to blame here. Kasi syempre, bukod sa napaka-influential niyang tao, sinabi niya sa decision ng ICC panoorin niyo yung content ni Fiscal EJ. Sinabi yun, maliwanag pa sa maliwanag na yung influence niya could, di ba sinabi niya, I will break Rodrigo Duterte out of jail. How? Di ba? There is one way is through lawful means. Paano yun? Si Kaufman yung padiskartein mo. Ang diskarte ni Kaufman, mahina na yung matanda. Kaso, pag may mga public pronouncement si Sara Duterte, meron siya mga sinasabi nito. Na-record natin yan. Sinasabi niya that he is in good health. O paano mo i-justify ngayon yung sinasabi ng abogado mo kung ikaw mismo ang kumakounter doon? Di ba? Panoorin niyo yung mga dating content natin. Tuloy natin. This is not a case for the ICC. This was not even... yun lang, kulong. Wag nyo kasing i-challenge, ma'am. Wag mong i-challenge. Yan tuloy. Ngaw si Tatay Digong doon for the rest of his life or remaining life. Alam ko, mahaba-haba ang buhay ng mga Duterte. Yung nanay niya yata, umabot yata ng 90. So, may 6 years pa. Good luck. These were not even cases in the Philippines. Not a single case. So, parang... yun naman pala ito yung mali dyan. Kasi, ang ginawa kasi ng ICC, may tatlong evidences sila. Tatlong counts. Yung each count na yon may specific details yon. Detailing yung kung gaano karami yung napatay ni Rodrigo Duterte. Okay. And itatry pa lang yon. Hindi pa siya babasahin pa lang yung sakdal na yon or i-confirm pa lang yon kung naiintindihan niya yung mga ikakaso doon. It's similar to an arraignment dito sa Pilipinas. Kasi ganito yan Kunyari, natalo ka sa fiscal level, umakyat yung kaso mo sa korte, babasahin ng korte sa iyo yun, tapos sasabihin ng korte kung naiintindihan mo ba yung kinaso sa iyo. Yes, tapos do you plead guilty or not guilty? Sa ganon. Okay. So, doon pa lang papunta yung case ni Rodrigo Duterte. So, dito, speculative pa lang kasi matagal na tong video na to, like 2 months, 3 months ago na to Speculative pa lang yung 30,000 na yun. Wala pang formal investigation na ginagawa yung mga prosecutors ng ICC. Ngayon kasi, kumbaga, consolidated na yung case into three counts, di ba? Ngaw! Aray ko be. And hindi yung mga public pronouncement din ni Sara Duterte, hindi talaga siya nakatulong, men. Actually, nakasama pa nga Unless ang play ni Sara Duterte is to self-sabotage this. Mamaya explain ko sa inyo. Parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal na media. Yun, kita mo, nag-cast na siya agad ng aspersion or ng doubt sa
ICC. 'Di ba? Kumbaga nakaapekto yung media, hindi yung evidence. Kaya nga kasi at this point in time hindi pa consolidated yung cases. They have files, they have raw data pero hindi pa siya consolidated as one case. Ngayon 3 lang yung counts. Kaso yung 3 counts na yun, multiple murders yung nandun. Gets? Kasi pinangunahan nila masyado eh. Unless talaga itong si Sara Duterte is actually self-sabotaging yung diskarte ni Kaufman para magstay doon si Rodrigo Duterte, and when he dies, mukha siyang martir. Pwede yun eh. And boost yun sa DDS kasi of course, magko-consolidate na naman yung base nila katulad nung nangyari nung eleksyon. Nung hinuli si Digong, nakita niyo yung mga rally, di ba? Na bring him home. Tapos si Philip Salvador, ngaw ng malala, di ba? So I'm just saying sa inyo mga lods na this could be a play ng mga Duterte just to sabotage the whole the chance of Rodrigo Duterte coming home. Kasi like for example, ang Pilipinas actually softens. Halimbawa si Marcos, sabi, okay lang, sige pauwiin mo na, matanda na naman eh. Hindi ganun kalakas yung impact kung doon mamamatay si Duterte. 'Di ba? Can you just imagine doon namatay doon si Duterte? Bukol 'yon sa ni Marcos, sa leadership ni Marcos. Although ako, for the sake of the victims, okay lang, doon na lang siya. Stay there. Yeah, sa War on Drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno. Pero totoo naman there were 30,000 EJK deaths. According to PNP, 'di ba? Or 30,000 yung namatay or recorded. Baka nga more pa nga eh. Kasi ginawa, I mean if you're going to listen to Garma, if you're going to listen to yung mga tumistigo sa EJK, sa Quadcom nung araw, alam natin na meron talagang nangyaring patayan. There is a clear indication of there was people who died. So, it's not just the media who's saying this. It's actually the people who were under Duterte. And sinabi rin naman ni Rodrigo Duterte na marami siyang pinatay. So, why is it that you're denying it now? Ngayon na, unless this is self-sabotage, okay? Gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Hindi talaga makatarungan sa 80 years old na tao. Pero, this is not just an 80 years old person. This is an influential man in the Philippines. Rodrigo Duterte carries the name of influence. That's why ang decision ng ICC is to make him stay there and not to go home. Now, nakakatawa yung mga rito, yung mga sinasabi rito. I mean, naiintindihan ko na matanda na si Rodrigo Duterte and somehow yung awa meron tayo lahat yan. Kasi lahat naman tayo may tatay eh. Lahat tayo pag nakakita ng matandang naghihirap, ayos lang na patawarin agad. Pero tandaan nyo rin na may kasalanan din siyang ginawa dun sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs na yan, yung mga EJK victims na yan. Let's give it like 10 na lang yung para lang mas ma-imagine natin yung number. 10 is also a big, wag na 10, 5 na lang. O hindi, isa na lang yung pinatay ng walang kalaban-laban na hindi naman siya na wala lang talaga, as in pinatay kasi napaghinalaan and all of this, and you know that si Rodrigo Duterte yung gumawa. Okay, so kung nangyari sa'yo yun, ma-outrage ka kahit tumanda na yung tao na yan, at least gusto mo siyang makaulong, humimas ng rehas. Yung buhay na nawala na yun, hindi na may babalik yun, diba? Pero yung si Rodrigo Duterte, for the remaining years of his life, kung ilan man yon or months of his life, doon siya. At least meron kang konting reprieve. May consolation ka na matatanggap na the man who actually murdered your family is nasa kulungan na. Why is that wrong? Why is that so horrible na parang hindi natin nire-respeto yung humanity? Isn't that the idea of justice? Na
kung may ginawang kasalanan yung tao, punishment should be availed by the victims. Now, ang problema kasi ngayon, I believe na, or at least in my opinion, na itong si Sara Duterte is trying to sabotage yung chances ni Rodrigo Duterte na lumabas. Kasi, look, if they continue the narrative na kinidnap si Duterte, ayaw pa uwiin, bayad yung ICC, meron akong nabasa mamaya, ngayong araw na to, papakita ko lahat sa inyo ng na-research ko. Makikita nyo talaga na there is an effort in the part of Sara Duterte na isabotage to. Kasi if he dies there, dadalhin yung bangkay sa Pilipinas, magandang image yon para sa career niya as a politician, di ba? Parang hero yung tatay niya, yung narrative na dadalhin mo yung abo ni Rodrigo Duterte. Kasi mas parang hero yung dating. Remember yung mga namatay na, di ba, paano ba nanalo si Noynoy Aquino? Di ba namatay si Cory Aquino? Nagkaroon ng consolidation ng base. Nung nahuli si Rodrigo Duterte, ganun din, nagkaroon ng consolidation of base. What if mamatay? Edi sure win na talaga siya. Even though ngayon, statistical favorite siya. Kasi kung ako yung nasa position na yung tatay ko ay nasa ICC, I will just let my lawyers do the talking, which you should be doing kung may kaso kayo. Pero hindi ganon yung ginagawa ni Sara Duterte. She is talking out of line because of this. Anyway, mga lods, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege, mga lods.